Nadadagdagan at mas lumalawak pa ang mga taniman na natutuyo dahil sa matinding init at kakulangan sa patubig dahil sa nararanasang El Nino. Pag-usapan natin yan, nakasalang sa Balitang Hali ang dating kalihim na Department of Agriculture at kasalukuyang chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative, Leonardo Montemayor. Magandang umaga po sa inyo, sir, at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Magandang umaga po, Rafi at Bernadette. Opo, ano po yung nakikita niyong long-term effect ng hekta-hektaryang palayan at taniman na nasira dahil sa epekto po ng El Nino? At ano pong monitoring niyo sa buong bansa sa epekto nitong El Nino ngayon? Sa maraming lugar ng ating bansa, tumitindi lalo ang epekto ng El Nino. To cite a particular example, kakatawag ko lang sa aming chapter sa Occidental Mindoro sa bayan po ng San Jose. Ayon po sa report nila, marami ang tinamaan po na palay nila. And yet they are still at the 50% halfway mark sa pag-ani. Meron pa pong 50% ng hindi pa po na-harvest, pero malaki na po naging damage in terms of kawalan po ng palay production. Ganyan din po sa sibuyas. Sa sibuyas daw nasa 20% pa lang ang kanilang nakukumpleto sa harvest, pero matindi na rin po ang epekto ng El Nino sa kanilang onion production. Ginoong Montemayor, last year pa sinasabi na magkakaroon ng matinding El Nino. May projection na po yan, hindi ho ba? Tama ho ba yung projection sa ngayon o mas matindi kaysa sa projected na outcome o effect sa ating mga sakahan? It's hard to say for now, Rafi, pero matindi pa rin sa dinaranas mo natin mga farmer. Natuyo na raw yung maraming mga ilog. Tapos yung water level po ng para sa mga balon masyado pong bumaba. Pati yung ibang mga irrigation systems na project po ng NIA ay nabawasan po ng gusto yung daloy po ng tubig. Opo, yun nga po sana ang tanong ko kung yung projection na yun ay tama po ba or mas napaaga itong pagkatuyo ng mga balon, pagkatuyo ng mga ilog? Talagang matindi ang impact sa akin palagay. Masasabi niyo po bang sapat? May mga parts of the country, specifically I think sa may Cotabato provinces so far, bukang hindi naman yata serious ang impact ng El Nino so far. Sa ibang bahagi nga po ng Mindanao. Masasabi niyo bang sapat yung credit and insurance assistance sa ating mga magsasaka at mangingisda na apektado po nitong El Nino? Yes, it's supposed to be yung Philippine Crop Insurance Corporation. Dapat apurahin po nila yung kanila pong pagpoproseso sa mga damage o total loss claims ng ating mga magsasaka. So oras na pag-alaman po nila na ganyan din po ang extent ng pagkawala po ng produksyon, sana po sa lalong madaling panahon mai-release agad ng PCIC yung insurance na dapat kakailangan ng ating mga farmer para makatulong po sa kanilang pangailangan at makapaganda rin po sila sa susunod po na taniman. Sir, sabi nyo nga early parts pa lang ngayon ng El Nino, pero paano nyo po kaya mako-compare yung epekto ng El Nino ngayon compare doon sa mga nagdaang El Nino na naranasan po natin, and syempre more importantly, masanda na po ba ang sektor na agrikultura ngayon? It's hard to give yung Bernadette ng kumbaga actual figures in terms of comparing. Halimbawa, El Nino ngayon, doon sa matinding El Nino, I think in 97, 98. But it's still serious. Wala na po siguro pagkakataon ng ating mga magsasaka na sabihin, yung severity ng damage ngayon is 50% higher or 50% lower than the El Nino in 97, 98. But ang importante po rito, malaki po ang tama. Masakit po ang tama. At naghihintay yung mga farmers po natin na maging mabilisan po yung ayuda po ng ating pamahalaan. Opo, sir, sa mga congressional hearings and sa mga interviews, lagi ang sinasabi, isa sa mga solusyon, yung mga magsasaka raw po dito sa bansa ay dapat magkaroon ng crop switching na tinatawag. Pero parang bakit po kaya kukonti lang yung nagpa-practice po nito at gumagawa nito? Ano yung Bernadette, hindi malinaw yung dapat gawin ng farmers natin? Yung marami daw po kasi ngayon na solusyon dapat ay yung crop switching na tinatawag o yung crop rotation. Pero tila hindi po marami yung gumagawa nito.
pwede naman sanang mangyari yun, o sana nangyari yun kung nagkaroon po ng kumbaga accurate na forecasting at saka abiso sa ating mga magsasaka na halimbawa sa ibang lugar imbis na pagpatuloy po yung pagtatanim po ng palay, dapat sana yung mga pananim kagaya po ng mais na nangangailangan po ng mas konting tubig o patubig. Ang problema, nakahanda na rin ba yung kapalit na na planting materials? Kasi nandyan na ba yung butil ng mais para itanim po ng mga magsasaka natin? Ay hindi po sa maraming lugar, ang palagay ko hindi naka-ready po lahat yan eh. O sakaling may nakahanda, kulang na kulang po yung mga buto po ng mais, buto po ng gulay, at iba pa, para hindi palaging umaasa po tayo sa palay, lalo pa sa panahon ng El Nino na nangangailangan po ng tubig. Maraming salamat po, Mr. Leonardo Montemayor. Wala pong anuman. Salamat din po sa panyaya. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.